Magandang umaga po at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, September 9, 2025. Unahin po muna natin yung mga inilabas sa thunderstorm, mga inisyu natin na thunderstorm advisory sa ating bansa. Makikita po ninyo, meron tayong mga thunderstorm advisories particular na sa may bahagi ng Kabisayaan. Ay inilabas po natin ito bandang around 4:15 a.m. at maaari magtagal hanggang bandang alas 6 ng umaga. Posible pong makaranas or nakararanas ngayon ng mga moderate up to sometimes heavy rains po, particular na sa ilang bahagi ng Negros Island region, Central Visayas at sa may Eastern Visayas. Muli po, para sa mas kumpleto at updated ng mga thunderstorm advisories, rainfall informations, general flood advisories at gayon din yung mga heavy rainfall warning, bumisita po tayo sa ating website panahon.gov.ph. Makikita nyo po itong mapa na ito kung saan makikita nyo nga yung ating mga latest mga in-issue na mga warnings sa buong bansa. At sa ating latest satellite images naman, makikita natin ang patuloy na pag-iral ng easterlies. Ito yung hangin nagbumula sa karagatang Pasipiko na siyang magdadala ng maulap na kalangitan, na may mga pag-ulan lalong-lalo na sa may bahagi ng Southern Luzon, yung Bicol region, kasama ilang bahagi ng Mimaropa at Quezon Province, at maging din dito sa may area po ng Panay Island at sa may area ng Eastern and Northern Samar. Ang nilalabing bahagi ng ating bansa, makikita nyo halos wala masyadong kaulapan sa may area ng Mindanao at gayon dito sa Luzon, kaya asahan natin generally fair weather ang mararanasan sa araw na ito na may mga isolated rain showers and thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Samantala, ito pong bagyo na ating minonitor nitong mga nakarang araw ay naglandfall na nga sa may southern part ng China. Ito yung ating bagyong Lani na may international name na Tapa. So inaasahan po natin within the day, posibleng malusaw na ito or maging isang low pressure area na lamang. Sa ngayon nga, sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility, wala na tayong minomonitor na low pressure area na maaring maging bagyo. So posible po hanggang sa weekend, medyo maliit na yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility base sa pinakauling datos natin ngayon. Dito nga sa Luzon, inaasahan natin ang may tsansa or magiging maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan lalong-lalo na sa may bahagi ng Bicol region kasama yung lalawigan ng Quezon at mga lalawigan ng Romblon at Marinduque. Dulot pa rin yan ng easterlies o yun ang hangin ang nagmumula sa karagatang Pasipiko. Ang nalalabing bahagi ng Luzon, makararanas pa rin ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. So malaking bahagi po ng Luzon ngayon, generally fair weather yung mararanasan. Agwat nga ng temperatura sa Lawag, 25 to 32 degrees Celsius, sa Baguio, 17 to 23 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Metro Manila, nasa 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, 24 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan natin itong lalawigan ng Palawan ay makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa Kabisayaan, mas malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog sa bahagi ng Northern and Eastern Samar. Makararanas din ng halos na ganitong panahon sa may area naman ng Capiz at Taclan, dulot din ng easterlies. Ang nilalabing bahagi ng Kabisayaan, makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat-pagkulog sa hapon hanggang sa gabi, pwede rin po sa bandang madaling araw. Normally, nagkatagal ito ng 1 hanggang 2 oras. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu, 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Mindanao, makikita po natin na wala masyadong kaulapan tayong na-monitor, kaya asahan pa rin natin generally fair weather sa malaking bahagi ng Mindanao. Asahan pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 23 to 30 degrees Celsius. Habang sa Davao, nasa 25 to 32 degrees Celsius yung agwat ng temperatura. Samantala, sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa, banayad. Hanggang sa katamtaman yung magiging pag-alo ng karagatan dito sa ating bansa. Samantala, mag-ingat pa rin po kapag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas ito ng alon ng karagatan at magiging delikado, lalong-lalo na sa mga maliliit na mga sasakyang pandagat. Samantala, ito po yung ating inaasa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw.
Hanggang towards the weekend, inaasahan po natin na bukas, posible pa rin na medyo maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Bicol Region at Quezon Province. Samantala, pagdating po ng araw ng Huwebes hanggang Sabado, magpapatuloy itong monsoon break. Ang pag-ilal pa rin ng easterlies ay magdadala ng generally fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa, pero posible pa rin yung mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms. So mainam, magdala pa rin po tayo ng mga pananggalang sa ulan. Ito yung mga pag-ulan tumatagal ng mga 1 hanggang 2 oras, pero hindi natin inaasahang malawakan po. No? So generally po, fair weather tayo hanggang sa pagdating ng weekend. Maliit din yung tsansa, base nga po sa mga datos natin na magkaroon tayo ng bagyo until the weekend. Muli po, pwede pa rin itong magbago, kaya patuloy na mag-update ang Pag-asa sa lagay ng ating panahon. Samantala, ang araw natin ay sisikat mamayang 5:45 na umaga at lulubog, ganap na 6:03 ng gabi. At para sa ating mga latest updates sa lagay ng ating panahon ng klima, maaari po tayong bumisita sa iba't ibang mga social media platforms at website ng Pag-asa sa X, Facebook at YouTube, at sa ating mga websites pag-asa.usc.gov.ph at panahon.gov.ph. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Tuesday sa inyong lahat. Salamat po.